Kung hahanapin natin ang gusto ng Diyos sa isang pagsubok, nais ng Panginoon na si Kristo ay nasa puso natin. Kapag si Kristo ay nasa puso natin, ang gusto ng Diyos ay patatagin natin ang ating panampalataya. Kapag tumatag na ating panampalataya, kapag na-overcome natin ang mga pagsubok, ano ang ibabalik natin sa Panginoon? Kaya ang pagsubok, inaasahan natin na ito ay magbubunga ng pagsamba sa Diyos. Di ba mga kapatid? Naranasan niyo ba natin na kapag dumanas tayo ng pagsubok at pag na-overcome natin ito, halos magkandara pa tayo na magpapasalamat sa Diyos. Dahil because we believe everything is from God. Kaya nga, ano ba ang nagmumotivate sa atin upang sambahin ang Panginoon? Ang nagmumotivate sa atin ay ang salita ng Diyos mismo. Dahil kung hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos at tayo ay nagpresenta o kung anong ginagawa natin sa harap, whatever ginagawa natin sa mga ministeryo, ay hindi yan para sa Panginoon. Minsan, sa sarili lang natin. But, kung naunawaan natin ang salita ng Diyos, na napakabuti ang Panginoon, ibabalik natin yan. Ibabalik natin yan sa Panginoon sa pamamagitan ng ating papuri, pasalamat, pagluwalhati sa Kanya. Walang ibang dahilan kung bakit natin pinupuri ang Panginoon. Bakit binalik natin sa Panginoon ang ating pasasalamat. Dahil naunawaan natin ang pagsubok mula sa salita ng Diyos ay ito lamang ay testing sa ating panampalataya upang makamit natin ang nais ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Mga kapatid, kahapon, nagchat ako, kinukumusta ko ang isang ating kapatid. Dahil ang isang kapatid natin ay meron siyang naramdaman. No? So, habang kinukumusta ko siya, yung araw na yon ay nagpapatest siya. Nagpapatest siya ng umaga at tanong ko, kailan malaman ang resulta? Sabi niya, 1 o'clock. Pagdating ng 1 o'clock, sabi niya, maraming salamat po sa prayer. Napakabuti ang Diyos. Lahat okay ang resulta ng aking blood test. See? Dahil yung kapatid na ito, mga kapatid, sumasakit ang kanyang katawan. Hindi niya alam, minsan may mga sinasabi ng doktor, kaya nagpapacheck siya para malaman ang dahilan. Pero sa biyaya ng Panginoon, okay ang lahat. Ang sabi ko, maraming salamat sa Diyos. Sabi niya, purihin ang pangalan niya. Hindi natin kaya ang mga pagsubok na meron tayo. Dahil naniniwala tayo kay Kristo, naniniwala tayo sa Diyos, lumakas ang ating loob. Ito ang nagbibigay ng motibasyon upang purihin natin ang Panginoon. Dahil kung wala ang Panginoon, sabi ko nga kanina, saan tayo pupunta? There are some na mga taong walang pananampalataya dahil sa bigat ng kanilang damdamin, bigat ng kanilang pagsubok, bigat ng kanilang problema, saan sila napupunta? Saan sila humahantong? Kinikitil nila ang buhay nila para hindi na nila maranasan. Pero after all, anong mangyayari? Hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng lahat. Ang sa atin lang, mananampalataya tayo. Magtitiwala tayo. That's why mga kapatid, kapag na-overcome natin ang mga pagsubok, ang kabigatan sa ating buhay,
ito ang nagdudulot na sambahin natin ang tunay na Diyos sa puso natin. Katulad kay Pedro. Nung inahon ni Jesus si Pedro sa tubig, anong nangyari? Biglang nawala ang hangin. Biglang nagkaroon ng mapayapang panahon. Kaya nga, sabi nga dito nila Pedro, nung pag-akyat nila at nawala, naggumanda ang panahon, sabi nila, sinasamba nila ang Panginoon. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Dahil sa pangyayaring yon, ito ang dahilan ng sinasamba nila ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang sinasamba, kundi doon tunay na kilala nila na si Jesucristo ay tunay na anak ng Diyos na buhay. So mga kapatid, kung titignan tayo, naranasan natin ang mga pagsubok sa buhay natin, consider it mga kapatid na ito ay nagpapalakas sa ating pananampalataya. Huwag tayong sumuko. Lagi nating iniisipin na ang Diyos nasa puso natin. Totoo naman, bilang isang Kristiyano, ang naghahari sa puso natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung si Kristo nga nasa buhay natin, aralin natin kung ano ba ang gusto ng Panginoong Hesus. Tandaan natin, napakabuti ang Panginoon. Mahirap ka mayaman, no? Lalaki't babae, pare-parehas ang turing sa atin ng Panginoon. Pare-parehas ang blessing sa atin ng Panginoon sa lahat ng merong tunay na pananampalataya.